Isa sa mga nakaka-bad trip sa atin pag nagmumotor tayo ay yung mahirap paandarin ang ating motor. Isa sa mga nakita kong dahilan ay ang luma at maraming push button na kailangan talagang palitan at i-maintain. So bale ito guys yung luma nating push button, ayan kung makikita nyo yan, yung may butas yan, dyan pumapasok yung tubig, mga alikabok, ayan ang dami alikabok nyan. Yung luma natin sobrang dumi. Mabilis siyang mag-umido gawa ng siyempre araw-araw natin ginagamit. Ang problema nga lang yung butas na nakita ko sa inyo kanina, doon pumapasok yung alikabok. Good morning sa inyo, Scoring Vlog nagbabalik. So guys, may papakita ko sa inyo mamaya. Check natin mamaya yung push button natin, papakita ko sa inyo. So mga paps, may mga nagtatanong kasi kung ano yung ginagawa nating remedyo kapag nung nagkaroon ng umido yung ating push button. So tulad nung nabanggit ko nung nakaraang vlog ko guys, bumili lang ako ng push button gamit yung sa pang Honda Beat. Tapos as of now guys, hindi pa siya nagkakaproblema ngayon. Bali ginagamit na natin siya ng mga nasa 6 months siguro guys. Ginagamit natin yan. Hindi pa nagkakaproblema. So based kasi sa experience ko guys, nung mga nakaraang kasi tag-ulan bago tayo nagpalit, iniisip ko, sabi ko bakit kaya parang ayaw mag-start ng motor ko. Iniisip ko kung mahina na yung battery natin, pero pag chinecheck naman natin sa battery indicator, like ngayon nasa 13.3. Yun talaga ang naging the best na option ko. Sabi ko baka eto na yung sira talaga, yung push button. So ginawa ko, pinalitan ko na naman. Bali ito pangatlo nang nakalagay rito yan. Etong Honda Beat pangatlo nang nakalagay dyan. Kasi nakadalawang bili na ako na original na push button. Kasi marami rin nagsasabi, bibili ka rin lang ng original, but hindi na original na stock ng push button ng Gravis. So yun nga, yung second time na bumili tayo, yung pangalawang beses na kabit natin na original pa rin, kada uulan, kada talagang nagpumapalya. Napakahirap ng sira yung push button. Parang hassle siya, lalo pag namatayan ka sa gitna ng ng kalsada, wari traffic, tapos biglang namatayan ka, tapos palyado yung push button mo. So hassle talaga guys. Napakahirap paandarin. So ito, nagdesisyon talaga tayo na gumamit na lang ng push button ng Honda Beat. Parehas rin naman sila eh. So guys, ito, may papakita ko sa inyo yung luma. So bale ito guys yung luma nating push button, ayan kung makikita nyo yan, yung may butas yan, dyan pumapasok yung tubig, mga alikabok, ayan ang dami alikabok nyan. Tapos napakadali lang nitong palitan guys. Tutuklapin nyo lang siya rito, ayan, umaangat siya agad, ayan kahit daliri nga lang eh. Pero mas maganda kung may flat screw kayo. Tapos kapag nahila nyo na yan, ay yung pinaka connector nya sa may loob, iikot nyo lang para swak siya rito. Parehas lang yung connector nya dito. Tapos ito yung pang Honda Beat natin, ayan di ba? Para iwas aberya na, kasi nagkakaumido talaga eh, pinapasok ng ng alikabok. Yung luma natin sobrang dumi. Mabilis siyang mag-umido gawa ng siyempre araw-araw natin ginagamit. Ang problema nga lang yung butas na pinakita ko sa inyo kanina, doon pumapasok yung alikabok. Tapos isa yun sa mga nagkokos ng hindi magandang contact, kaya minsan palyado, napakahirap i-push button. Nabili ko lang ito guys sa may mismong sa may Honda. Kahit sa Honda meron kayong mabibili niya, mura lang. O kaya sa mga motor trade, murang-mura lang yan, tapos original pa. Meron nga kung medyo maghihintay nga lang kayo ng matagal, pwede kayong umorder sa online sa mga Shopee. Mas mura, kaya lang syempre matatagal lang kayong maghintay. So ngayon, etong pagpapalit natin, timing na timing kasi rainy season.
talagang malaking tulong para sa akin. Lalo ginagamit ko to sa pagdi-deliver yung motor na to. Kasi napakalaking hassle. Alam ko sa mga iba dyan nakaka-experience na rin ng ganito na ang hirap paanda rin ni Mio Gravis kapag palyado yung push button. Minsan mag-iisip ka na baka luma na baterya mo. So minsan isipin din natin kung ano yung mga cause kung bakit mahirap paanda rin pa-startin. Tsaka yan guys, hindi naman kailangan ng tutorial dyan kung paano magpalit nyan. Makikita mo naman sa sakit kapag hindi papasok, iikot mo lang. Tapos napakadali lang yan. Kung may oras kayo, kung nasa bahay lang kayo, pwede nyong baklasin itong clearings ng buo. Kung talagang wala kayong kung nahihirapan kayong hilahin. Muntik na ako rin sa sa lubak So saka nga rin pala guys, usapang battery tayo. Bali itong motor natin, tulad sa mga nakaraang vlog ko, sinabi ko sa inyo na siya, magti 3 years na this coming October. Stock pa rin ang battery na nailagay niya. So yan, makikita nyo naman kung ano yung mga damage itong motor na to. Puro gas-gas lang yan guys. Yung upuan medyo butas na. So tignan nyo, check natin yung battery guys Napaka goods pa rin ito. Ayan 12.0. Maya maya magiging 12.1. Tapos start natin. May balak na rin tayong umorder ng battery na to para mapalitan na natin. Pero as of now, sa loob ng halos magtatatlong taon at 99,487 kilometers ang tinatakbo natin, di ba? Pero yung battery na nakalagay ay stock pa rin. So gagawa natin to ng vlog kung sakaling babalik na siya kung papalo na siya ng 100,000 para makita natin kung ano itsura ng odometer, no? So abangan nyo yung vlog na yun guys. Kahit ako inaantabayanan ko to So yun nga guys, wala pang nakalagay na kahit anong accessories. Walang mga mini driving light, busina stock. So kaya siguro tumagal ng ganito yung motor natin. Tapos yung baterya, kasi marami talagang nakikitang issue, lalo sa mga naglalagay ng mga iba't ibang accessories. Nagkakaroon ng problema sa ECU guys. So alagaan natin yung ECU natin. Huwag tayo maglalagay ng kung ano-anong mga ilaw-ilaw dyan, mga busina na malalakas. Yung mga nakikita natin guys na na nagkakaroon ng problema pag nagre-review tayo sa mga Facebook, sa mga nakikita natin sa YouTube, madalas silang nagkakaproblema kapag nagpapapalit sila ng or nagpapalagay na ang alarm, yung mga two-way alarm, ganun. Nagkakaproblema yung ECU nila na nasusunog. So marami ko nakita ang mga vlog na ganyan na nagpakabit ng alarm. Ayan ang mas madalas na nakakasira. Pero yung mga mini driving light, konti lang, basta marunong yung mag-i-install. Hindi natin alam kung anong electronics meron dito sa alarm na yan, kasi talagang papatayin niya yung ECU mo kasi mawawalan siya ng contact. Ngayon yung computerized kasi yan, yung program di natin alam kung bakit pumapalya. So hanggat maaari sa mga trusted talaga na may alam talaga sa wiring ng motor, para mapangalagaan nyo rin yung battery nyo. Ayan 13.7, pero kanina nagdra-drop ng 10. Ibig sabihin yun guys, sinyalis na siya na palitin na yung baterya. Pero para sa akin sulit na to, no? Kasi tumagal lang na, halos tumagal siya ng 3 taon, di ba? Baka nga umabot pa ng 3 taon Tsaka hindi pa siya hard starting. Naging hard starting lang siya nung nasira nga yung push button. So malaking factor talaga. So guys, andito tayo sa may White Plains ngayon. Bali palabas tayo na EDSA. At may pupuntahan tayo dito sa may Cubao. May ko-collectionan tayo na cheque. Bali ito, nagbabadya na naman yung ulan. Tapos ito, hataw-hataw tayo. Talagang susulitin na natin tong pagkakataon na to na walang ulan, na makapag-vlog, para mai-update kayo sa motor natin. Yung mga nakalipas na mga vlog natin, may mga pinakita na ako sa inyo na mga napalitan na bagay.
yung mga nangyayari sa motor natin. Kumbaga panoorin nyo na lang sa mga, kung may oras kayo, balikan nyo yung mga video na i-vlog natin, yung mga gulong, mga preno, so yung mga pampakintab na ginagamit natin dito sa Mio Gravis guys. So guys, dadaan muna tayo rito sa may Shell. Hihinto tayo rito para magpa-load kay Uncle John's, dahil mamaya maglalala-move tayo. Kailangan natin ng pan-top up, no? Mas magandang mag-top up rito sa may Uncle John's kaysa sa 7-Eleven. Sa 7-Eleven may convenience fee eh. Dito kay Uncle John's wala. Ayan, yung Shell na yan guys. Diyan tayo pupunta. Bali 100 pesos lang naman, para kahit papaano may load tayo, hindi na tayo maghahagilap ng pay by Lalamove. May mga nakaharang kasi. Nga mga paps, no, siguro tatapusin ko na muna yung video ko rito, at salamat sa mga nanood. So ito, sinishare ko lang naman yung mga konting natututunan ko at saka yung konting kaalaman. Sabi nga nila sharing is caring, di ba? So hanggang sa muli guys, Korea Motovlog, ang inyo pong lingkod.